at nagsasabi na very amazing and successful na yung kanilang mga kalagayan ngayon. At napalegit na ang mga gabay sa kanila. Kaya I need more. Pwede nyo ito paniwalaan or di paniwalaan. Nasa sa inyo po to sapagkat ito ay gawin nyo lamang gabay ng tagumpay. Okay, tatlong enerhiya na makikita natin sa ating tarot card o baraha. Okay, here we go. This is the 3 cards. Ano ang naninibabaw na enerhiya na mataas sa ating kalagayan ng bansa? Okay, Fool. Ayan ha, medyo bigla akong kinilabutan or bigla akong nagkaroon ng something wrong na feelings. No? Sa lahat ng mga naninibabaw o nangyayari ay puro nakaw. The Fool. Yan ang kalagayan ng ganap o kaganapan na enerhiya sa ating bansa. Yung The Fool. Maraming tao ang magkakaroon or may taglay ng mga katangahan at nakawan. Kaya yung issue na nakawan, issue ng katangahan, at issue ng mga kawalan sa tamang pag-iisip o absent minded or whatever na nakakalimot. No? Wala talaga tayong aasahan na lumakas ang mga kaganapan sa katotohanan pansamantala na mas mananaig muna ang katangahan or ang mga nakaw na kaisipan. Kaya sinabi ko sa inyo na mangyayari yan, ubusan ng tapang, no? Ubusan ng lakas, ubusan ng kapangyarihan, at ubusan ng pera. So nangingibabaw ang mga over-assuming, over-excited, or excuse me, excited ng mga tao kasi gagaling ko lang din ng sakit. Very excited ng mga tao, no? Kaya ayan, kung mapapansin nyo, ang ating card ay The Fool. So I mean to say, alam niyo kung ano yung sinasabi ng The Fool. Yan ay parang kawalan din or uri ng nakaw. Paring yung mga nawawala or tawag dito, part din yan ng mga sa sobrang pagkawala sa sarili or pagkawalan ng mga bagay, mga uri, mga pagnanakaw rin, no? Kaya sinabi dito ay uso yung nakawan, no? Mangingibabaw yung mga part and issue ng mga nakawan, no? Nakawan ng pag-iisip, nakawan ng mga strategy, at nakawan ng mga any nakaw. Alright, and the higher energy next is yung mga millionaires, and financial. Pera pa rin ang pinagkakaguluhan, no? Yan pa rin ang pinagkakaguluhan about the pera or issue ngayon nagaganap. And then si silent moves, no? Love and care at ligawan na maaaring magandang ligawan or pangit na ligawan, or ibig sabihin mga any kind of proposal or pagpo-propose or paghihingi or pabor. Kaya marami itong card na to ay nagsasalarawan ng tungkol sa pera, saka sa kaisipan ng mga tao dahil sa katangahan or the fool, and the Ace of Cups, and then ligawan or tinatawag natin na proposal at pagpapakita ng pagmamahal sa isang minamahal nating bansa. Ang bansang Pilipinas na ating mahal, naway wag mawala dahil nanganganib. So makatuwid, yan ay mangingibabaw yung mga issue na yan tungkol sa mga kaperahan pa rin, mga malalaking pera or laganap ang pera, at ang problema ay pera, issue ay pera. Itong The Fool, marami kasing mga excited
at nagte-take advantage din sa kanilang mga kaisipan, pero napupunta or nagwe-way sila ng masyadong over-exaggerated and advanced thinking and judgmental. Ano? Maraming gulo pa rin. Sa mga mamaya, may tatanungin natin sa 5 tanong ang iba't ibang tanong na ma-involve. So, tingnan natin ang 7 card na pwedeng mangyari. Excuse me. Ang mga kasalukuyan. Tingnan pa natin ang 7 card na maaaring maganap at magaganap pa sa ating bansa. Ayan. Number of 7, the hang. Ibig sabihin, the hangman. Nakikita dito ang kalagayan ng ating presidente ay nakahang na or nakabaligtad na. Pero gumagawa pa rin siya ng mga bagay o ayon sa kanyang kagustuhan na ano man ang sinasabi ng mga ibang tao o ng mga Pilipino o ng mga mamamayan ay ipapakita niya pa rin yung mga gusto niya ipakita at wala siyang pakialam kung ano man ang sabihin sa kanya. Basta ipo-forward niya ang mga nais niya sapagkat siya ay maaaring mabinbin na sa kanyang kalagayan or matiwarik na. Ibig sabihin nito, the hangman, siya ay maaaring magkaroon ng hindi magandang desisyon si Pangulong Marcos, si PBBM, no? Magkakaroon siya ng iba't ibang mga desisyon, no? Kaya marami na rin siyang iniisip, marami na rin siyang actually meron ng mga bagay na hindi niya dapat isipin ay naiisip na niya, no? Kaya siya ay gagawa ng paraan. Lalo nitong July, may mga something kayo na magbabalita ang magiging mga issue kay President Bongbong Marcos dahil siya pa rin ang bida sa kanyang mga kaganapan ng kanyang admin, no? At saka the world, ayan, maglalabasan ng iba't ibang ugali ng mga baguhan at saka ng mga galing sa iba't ibang lugar, at saka isang babae ang maaaring magkaroon ng hindi magandang kalagayan. Sinasabi rito kasi na si VP Sara Duterte, na ating President VP Sara Duterte, ay maaari siyang magkaroon ng 50-50. Isang 50 na nasa negative, na pipilitin siya or mapilit siya na hanapan ng butas para makulong o mapadali. Like for example niyan, yun kay Senator Marcoleta na nakulong na, no? Kaya maaaring ganun din ang sapitin ni President VP Sara Duterte, pero may chance siya na masangga niya or malampasan niya tong pagsubok na to because this is a challenge. Kasi tinatawag dito parang meron siyang haharaping malaking problema na may reward, no? Reward from universe and reward from God, reward from positive energy, no? Dahil ang mga taong nakapaligid kay President VP Sara Duterte ay mga kalaban, no? Na hindi yung nakapaligid or nakakasama niya. Ibig sabihin nito, ito yung mga kalaban na nakapaligid sa kanya na iba't ibang klaseng anyo. Kaya mag-aanyo sila. Huwag kayong magpapalinlang dahil talasan nyo ang inyong mata, lalo na dyan sa meeting ng Senado, ay talasan nyo ang inyong mga mata, ang inyong mga isip, kaalaman, dahil kung sila ay mga matatalino, tatalino rin kayong mga nanonood, no? Huwag lang kayo mag-greedy or may stress sa kanila.
You can obserbahan nyo sila. Dahil may mga laro sila dyan sa Senado na nakikita ko na papahabain ang desisyon or ang impeachment na magaganap ay parang papahabain pa or mambibigla sila sa gagawin nila na plano or kagustuhan kay President BP Sara Duterte. Kaya mag-ingat po, President BP Sara Duterte, then lahat ng mga tao nagbumoto sa kanya ng 32 million plus ay pag-pray natin si President BP Sara Duterte kasi meron siyang laban na ikakapanalo niya at ikapapanalo ng taong bayan at contribution niya sa ating bansang Pilipinas. Alright? Kasi lawak ng mga ektarya at ng mga plano at kaisipan ang kanilang mga ginagawa. Ang pagpapalit-palit nila sa mga posisyon at paulit-ulit nilang mga gagawing ebidensya or pagtatalunan paulit-ulit. No. Maraming mga mag-change object, unexpected, na yun na yan sa Senado dahil marami talagang magkakaroon ng kasamang kaguluhan ang katotohanan na inilalahad ng mga matitino senador dyan sa Senado. No? Okay, ang mga pinagkukunan ng pera ay ang mga taong bayan at pinag-aaksayahan o inaaksaya ng mga nasa posisyon or gobyerno. Kumbaga parang ito na yung hearing na pagsasayang lamang ng oras at saka argumentuhan nila at propaganda at paglilitis. So hahaba at hahaba pa rin. At dito nga, habang merong bayaran at merong mga dealing at merong mga pagkukunan ng pangkabuhayan nila or bayad sa kanilang mga serbisyo sa publiko, ay pera pa rin ang umiiral. Ngunit, napapailalim ang pagkakataon sa sumpa ng mga Marcos. Alright, hirap o mahihirapan ng tuloy-tuloy ang mga nagtatanggol sa ating President BP Sara Duterte. Ngunit mapagtatagumpayan sa pamamagitan ng tiyaga at pagpapatotoo sa taong bayan ang nakikita or ng mga katatagan ng mga lumalaban na partido ni President BP Sara Duterte sa impeachment case niya or sa impeachment na kaso. King of Swords, ito yung masamang balita dahil sa Constitution ba yun kung tawag or whatever na mangyayari yung long term kapag hindi napalitan si President Bongbong Marcos dahil extend and 1 year delay doon sa mga desisyon nila. Nakakagulo, nakakalungkot, nakakapanghina ng loob. Alam ko yan ang nararamdaman nyo at nagigreedy kayo na asar. Ngunit huwag tayong mag-alala dahil hindi man yan o manalo man sila sa laban ng tao, ang mga masasama, meron din laban ang Diyos. Laban na ng Diyos ang iiral para sa kaayusan at kaligtasan ng bansang Pilipinas. Marami pa ring tao ang mag-o-offer ng mga opportunities pero ang mga kayamanan ng bansang Pilipinas o pinagkukunan or tinatawag natin na investment ay manmanan yun na kasi maaaring unti-unti nang nawawala. Nasabi ko na yan doon sa aking mga
vlog nung una dahil yan na yun, nangyayari ngayon, nangyayari na. Kaya pray lang tayo na naging matagumpay ang katotohanan kesa sa kasamaan. Kaya mag-ingat tayo mga kabartudes at manatiling malakas, magpalakas kayo at saan man kayo naroroon. Kasama kayo sa aking mga panalangin at dalangin ko ang inyong mga kagalingan at kaayusan sa inyong pamumuhay or lifestyle at dalangin ko ang inyong kaswertihan. Magkaroon kayo ng maraming siksik-liglig umaapaw na swerte at blessing sa inyo. Ay, nandito na tayo ngayon sa mga tanong, no? Shortcutan na kasi ito dahil marami na tayong nasabi noong nakaraan. Kaya update lang ito sa mga gustong mapanood yung aking video. Kaya kung naguguluhanan kayo, huwag nyo kayo damay. Intindihin nyo ito mabuti. Dahil dito na tayo ngayon sa question and answer. Kung naguguluhan kayo sa mga napapanood niya. Alright? Happy lang, good vibes lang para always maganda, always pogi tayo mga kabartudes. Thank you so much sa lahat ng mga loyalty client ko at sa lahat ng mga mula noon hanggang ngayon ay ako pa rin ang inyong gabay ng tagumpay. Kaya maraming salamat sa inyong mga pabili ng Lucky Charm Protection at pagpapagamat. Maraming salamat sa inyong mga buong tiwala, paniniwala at pangunawa. Manalig tayo palagi una sa Diyos. Pangalawa sa ating mga gabay. Pangatlo sa ating mga good idea. No? Tiwala sa sarili. Huwag mawala sa sarili. Okay, alright. May mga nagtatanong sa akin na malalampasan ba daw ni President BP Sara Duterte ang hinaharap na impeachment trial case ngayon. So, tingnan natin kung malalampasan nga ba niya. King of Swords. Ito yung katapat niya o kalaban niya na nananakot o mananakot. Mean to say, sabihin ko na sa inyo, malalampasan niya kung matatalo niya rin si President Bongbong Marcos or mapapababa sa pwesto. Kung malalampasan niya ang kanyang mga trial, yes po, kasi papahabain lang yan. Pero may panganib at di magandang pwedeng mangyari rin kay President BP Sara Duterte na isang lalaki na nakaupo sa pwesto ang maaaring dahilan kung bakit siya maaaring matanggal sa pwesto or makonvict, makontempt, no? Isang lalaking nasa pwesto. Nasa posisyon. King of Swords. Yan yung hari-harian din. No? So, bali dalawa yan. Pero puro lalaki pa rin yung mas higher na nakikita ko na may mga plano na madaliin ang pangyayari. Kaya unexpected happen lahat yan. Mabubulaga na lang tayo o kayo sa mga mangyayari sa ating BP Sara Duterte. Kaya mag-ingat dahil pinagdarasal na mas maraming tao si President BP Sara Duterte, ang milyong-milyong tao na bumoto sa kanya ay palagi siyang pinagdarasal. Marami na rin mga babaligtad, marami na rin. Pero yan ay pagsubok lamang para hindi siya makatakbo sa 2028. Okay. Ano na ang mangyayari kay Senator Marcoleta? So, tingnan natin. Okay. Number of 2, medyo, alam nyo, kung si Senator Marcoleta ay hindi nakulong, siya magsisid din ng ating bansa. Parang siya yung may hawak ng bilog na mundo para ingatan o mapag-ingatan ang mga tao sa loob ng bansang Pilipinas. Kaya mahirap ang magiging kalagayan ni Senator Marcoleta. Baka parang kumbaga sa nakatingin na lang siya sa labas ng mundo. Siya yung nag-handle.
Napakalalim, pero kung iisipin nyo, parang ang layo na niya sa mundo. Or ang layo na niya sa Pilipinas. Pero I think, malampasan niya, pero yung kanyang kalusugan ay maaari maapektuhan and mindset to other, ano yan, mga reason. Nakakatakot kasi may mga hindi ko maintindihan ko foul play or hindi magandang kalagayan o malalagay sa hindi magandang kalagayan si Senator Marcoleta, no? Nagtatanong din sa akin kung makakalaya ba. Yes, very very strong strategy yung nangyari kay Senate Marcoleta, no? At sa kanyang mga partido, no? Sinabi ko na yan sa inyo noong mga nakaraan, meron silang haraping pagsubok ang mga partido rin ni President VP Sara Duterte and then si President VP Sara Duterte, no? Kaya much more and hard prayer para sa kanila, and ako pinagdarasal ko rin palagi ang kanilang mga katapatan, kagalingan at pakikipaglaban sa katotohanan